Naghahanda na akong matulog noon nang mag-ring ang aking cellphone. Katatapos ko lang mapanood ang huling kabanata ng sinusubaybayan kong teleserye sa Netflix tungkol sa isang pamilya ng mga superhero. Nakapatay na ang telebisyon at madilim na ang sala kaya mas lalong nakasisilaw ang tumitibok na liwanag ng cellphone. Isang nurse sa Philippine General Hospital ang tumatawag. Bago ko pa man siya sagutin, masama na ang kutob ko. Hindi kailanman naghahatid ng mabuting balita ang mga tawag sa doktor tuwing maghahating gabi. Sir, humihikbi ang tinig at karalgal ang boses sa kabilang linya. Sapat na ang mga karugtong nakataga upang patotohanan ang aking hinala. Nag-positive ako. Gusto kong sabihin nagulat pa rin ako ng kahit pagya. Gusto kong maniwalang hindi pa ako manhid sa usaping ganito at kaya ko pa rin makaramdam ng pagtataka o panghihinayang. Pero ang totoo, inasahan ko na ang mga salitang yun. Ni hindi niya kinailangang banggitin ang pangalan ng virus o ng impeksyon. Halos araw-araw akong nag-iikot sa loob ng PGH. Nakaabot na sa akin ang balitang may mga nagkasakit na health workers sa ward kung saan nakatalaga ang kausap kong nurse. Kulang ang ilang segundo sa pagitan ng pag-ring at pag-angat ng cellphone upang paghandaan ng pagbuhos ng mga tanong. Anong gagawin ko? Bakit ako nahaway ang ingat-ingat ko na, sir? Doble-doble na nga ako magsuot ng mask. Alam niyo na mga kasama ko, paano nang asawa at 2 anak ko? Paano kung nahawa ko sila? Yung panganay ko, sir, inuubo na. Paalis na dapat ang asawa ko next month. Bawat tanong na aking masasagot ay nasusundan ng 2 iba pa. At habang pinakikinggan ang pagtangis na tumutuldok sa mga pangungusap, tinitimbang ko kung kaninong tugon ang mas kinakailangan niya sa mga sandaling iyon. Mula ba sa kaibigan o mula sa manggagamot? Magsasampung taon na pala kaming magkaibigan ng aking kausap. Noong nagsasanay pa lang akong maging neurosurgeon o kung tawagin ay residente sa ospital. Siya at ang iba pa niyang mga kasamang nurse ang nagpapagaan sa aming mga trabaho. Napakapigat sa loob na ang mga taong pinaguhugutan ko noon ng lakas, siya ngayong iginugupo pa isa-isa ng hindi nakikitang kalaban. Ganoon katindi, ganoon kalupit ang COVID-19. Naubos namin ang 1 oras sa cellphone. Inisa-isa ko ang mga habilin upang maiwasan niyang makahawa ng ibang kamag-anak. Pati na rin ang mga palatandaang lumalala ang kanyang kalagayan. Binigyan ko siya ng listahan ng mga teleseryeng po pwedeng panoorin habang nagpapalipas ng quarantine. Nangako akong kakamustahin siya sa umaga at sasagutin ng anumang karagdagang katanungan. Pakiramdam ko, hindi siya matutulog magdamag. Tinapos namin ang pag-uusap sa pagpapalitan ng mataimtim na ingat. Pagbitaw ng cellphone, naalaala ko ang pahayag ni Senator Cynthia Villar. Nang tanungin siya kung sang-ayon ba siya sa muling pagdedeklara ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Pumapalo na sa 4,000 ang bilang ng mga bagong kaso araw-araw noon at humihiling ng time out ang nagkakaisang samahan ng mga manggagamot sa bansa. Ang payo ng bilyonaryong senadora sa mga health worker ng Pilipinas, pagbutihin raw namin ang aming trabaho. Oo, pagbutihin nila trabaho nila. Upang masupil ang pandemya ng COVID-19 nang hindi kinakailangang mag-lockdown muli. Alam kaya niyang hindi napupuksan ng mga antibiotic ang coronavirus na ito? Na ang tanging nagagawa ng mga gamot sa kasalukuyan ay palakasin o suportahan ang resistensya ng pasyente upang malampasan ang inflamasyong dulot ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng katawan? Nasubukan na ba niyang magsuot ng PPE sa loob ng 8 oras nang hindi kumakain, umiinom o umiihi? Ibig sabihin ba ng senadora, hindi pinagbutihan ng kaibigan ko ang kanyang trabaho, kaya't siya ay dumagdag sa bilang ng mga kaso ng COVID-19? Inulan ng nararapat na batikos ang nasabing pahayag, at ang senadora ay napilitang maglabas ng paliwanag o palusot kinabukasan. Pero dahil dito, napaisip ako, ano nga ba ang trabaho ng isang doktor? O para mas malinaw, ano nga ba ang mga tungkulin ng isang doktor ngayon sa Pilipinas
habang tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya. Sa UP College of Medicine, kung saan ako ay nagtapos at ngayon isang propesor, itinuturo sa amin ang konsepto ng 5-star physician. Ayon dito, ang imahe ng isang doktor ay hindi dapat ikahon sa loob ng ospital at klinik. Bagkus, ang bawat isa ay hinihikayat na tuparin ng isa o higit pa sa mga sumusunod. Una, manggamot. Pangalawa, magturo. Pangatlo, manaliksik. Pang-apat, mamuno. At panlima, magtaguyod. Kung iisa-isahin ang mga ito sa panahon ng COVID-19, nariyan ang mga frontliner na araw-araw binabalutan ng PPE ang sarili upang maalagaan ng mga pasyenteng may sakit. Ang mga gurong manggagamot na gumugugol ng hindi mabilang na oras sa paghahanda ng kani-kaniyang online lecture at course pack. Ang mga nananaliksik tungkol sa maaaring lunas sa COVID-19. Ang mga namumuno sa COVID-19 response team sa bawat ospital at rehiyon. At ang mga nakikipaglaban para sa mga karapatan ng mga lubhang naapektuhan ng kabuhayan. Napakahalagang bahagi ng pagsugpo sa COVID-19 ang malinaw na pagpapaintindi sa publiko kung paano ito maaaring makahawa, kung ano ang maaaring epekto nito sa katawan, at kung paano ito maiiwasan sa tulong ng pagpapabakuna. Ang gawaing ito ay hindi na bago sa aming mga manggagamot. Sa halip lang na isang pasyente sa loob ng klinikang kausap, ngayon, buong Pilipinas. Bilang isang manggagamot manunulat, napagtanto kong sa lahat din ng aming tungkulin bilang doktor, kinakailangan naming magkwento. Halimbawa, sa paglalahad ng mga sintomas at senyales ng isang pasyente, doon namin nabubuo ang wastong diagnosis. Sa pagpapaliwanag ng bawat pagtibok at pagtaloy sa katawan, doon naman na ipapamahagi ang kaalaman sa mga mag-aaral na susunod sa aming yapak. Sa mabusising pagtatagpi-tagpi ng mga ebidensya at resulta, doon naman nararating ang tamang konklusyon ng mga pag-aaral na naglalayong pahabain ng ating mga buhay. Sa malinaw na paglalatag ng mga layunin, doon nagsisimula ang mahusay na pamumuno sa ospital man o komunidad. At huli sa lahat, sa pakikisalamuha at pakikipagkwentuhan, doon kami nakahihikayat ng sama-samang pagkilos. Mga kwento ang nagbibigay daan upang makuha ng isang manggagamot, isang estranghero kung tutuusin, ang tiwala ng kanyang pasyente. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga salita, sapat upang makapaghatid ng kaalaman, lambing, at pag-unawa, nahuhuli ang kiliti at napapawi ang pangamba. Dito, nagsisimula ang paggaling at pagpapagaling. Sa loob ng 5 taong pag-aaral kung paano maging isang mahusay at mabuting doktor, lahat ay tinuturuan at natututong magkwento. Ngayon, higit kailanman, kinakailangang magkwento ng manggagamot sa panahon ng fake news at anti-terror law. Habang ang mga Pilipino ay patuloy na namamatay sa COVID-19 o pinapatay ng walang kalaban-laban. Noong 2020, pumutok ang balitang 15 bilyong piso ang kinatatakutang nakurakot sa pondo ng PhilHealth. Agad sumagi sa isip ko ang PDAF scam noong 2013, kung kailan 10 bilyong piso naman ang ninakaw. Isiniwalat ng mga pahayagan kung papaanong ginatasan ng mga mambabatas ang kaban ng bayan gamit ang mga peking non-government organization na siyang tumanggap ng pondo mula sa kanilang pork barrel. Suot ang puti, dumagsa ang madla sa luneta upang magmarcha at magpahayag ng suklam at galit. Bukod sa pagkakakulong kina Janet Napoles at Richard Cambe, may nangyari na ba sa iba pang naakusahan? Matagal nang nakalaya sina Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla. Nanalo pa sa halalan at ang huli at nagmatigas na hindi ibabalik ang 124 million na ipinapa sa uli ng Sandigan Bayan. Alam kaya ng mga kurakot na opisyal ng PhilHealth kung ilang pasyente ang nakikiusap sa amin ng, Dok, sa January na lang ako magpapa-opera kasi nagamit ko na ang PhilHealth ko. Kung sila kaya magpaliwanag sa mga bantay at kapamilya ng, Nay, Tay, hanggang dyan lang po ang coverage ng PhilHealth ninyo. May pandagdag pa po ba kayo para ipambili ng mga gamot? Nakita na ba nila ang panlulumo sa mukha ng mga asawa at anak
Sa sandaling malaman ng mga ito na hindi approve ang PhilHealth claim dahil lang nagmintis ng iisang buwang kontribusyon. Sana man lang makarating sa mga buhaya ang mga kwentong ito para tumatak sa isip nilang hindi lang sila magnanakaw at mandarambong, kundi mamamatay tao. Ngayong 2021, lumabas sa may investigasyong nagbayad ang taong bayan ng 12 bilyong piso sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation para sa mga overpriced face shield, PPE at iba pang medical supplies. Sa ngayon mismo sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino mula 22 million noong 2018 sa bilang na 26 million ngayong 2021. Nakapanlulumo, subalit hindi nakapagtataka. Heto na naman tayo. Hindi ito ang panahon para manahimik. At mas lalong hindi ito ang panahon para maging apolitical o non-partisan. Ang pananahimik ay hindi kawalan ng kinikilingan, kundi pagbubulag-bulagan at kawalan ng pakialam na siyang magpapatuloy at magpapalaganap ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa pagkukwento ng katotohanan, doon mamumulat ang sambayanan sa tunay na kalagayan ng ating sistemang pangkalusugan. Patuloy na inuulit-ulit at pinapakalat ang salaysay na ang mga Pilipino ay pasaway, dahilan di umano upang lumobo ang bilang ng mga nagkasakit at namatay dahil sa COVID-19. Wala na itong ilalayo pa sa katotohanan. Kahit isang pasyente, walang magsasabi ng, "Dok, ginusto ko kasing magka-COVID." Pero dahil sa kakulangan ng testing, kawalan ng contact tracing, at pagpapatupad ng mga patakarang hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga mahihirap, itinutulak ng gobyerno ang mga mamamayang Pilipino sa sitwasyon kung saan kinakailangan nilang mamili araw-araw. Kabuhayan o kalusugan? Kung walang sapat na ayuda, ano pa nga bang sasabihin nila kundi, "Bahala na." At sa sandaling sila ay magkasakit, mga health worker ang unang makikinig sa kanilang mga hinaing. Sa gitna ng pagsasalaysay ng kanilang mga karamdaman, habang sila ay mag-isang nakaratay sa kama. Naghahabol ng hininga, nakikiusap na gawin ang lahat upang makita at mayakap pang muli ang asawa at mga anak. Swerte pa nga kung agad silang makahanap ng ospital na may bakanting ICU o ward. Kulang ang pagsisidlan ng mga kwento sa araw-araw na pagsisilbi. Saan dadalhin ng mga ito sakaling hindi pala rin gumaling ang mga may sakit? Sa totoo lang, sa haba ng panahon kailangang gugulin, sa dami ng gastos na kailangang pag-ipunan, at sa laki ng sakripisyong kailangang ibigay, mahirap maging doktor sa Pilipinas ngayon. At kapag isa ka ng ganap na doktor, mas lalong mahirap piliin ang Pilipinas. Pero araw-araw natin siyang pinipili dahil ang buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga. Isang bagay na tila hindi naiintindihan ng mga kasalukuyang nakaupo sa pamahalaan. Kailanman, hindi mo maaaring sabihin, 50,000 lang ang namatay sa COVID. Dahil 50,000 tao yon. Bawat isa ay nabuhay, naghanap buhay, nangarap, nagsikap, nagmahal, at minahal. Mahirap magkwento ng malungkot. Mahirap magkwento ng pagod. At lalong mahirap magkwento habang puno ng galit sa mga tiwaling opisyal. Pero sa paggamit ng mga salita upang itaguyod ang pantay-pantay na karapatan ng bawat isa, sa paninindigan natin sa katapatan at katarungan, doon lamang tayo nabibigyan ng pagkakataong paguhin ang wakas.